Hallelujah! Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-24 na kabanata ng unang kronika at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Mula chapter 21 hanggang 29, ang lahat ng ito ay tungkol sa templo ng Panginoon. Nabasa po natin na nais ni David na magtayo ng templo para sa Panginoon, ngunit ang pakiusap ng Diyos ay hindi siya ang magtatayo nito. Ngunit dahil sa pagnanais ni David na gumawa ng templo para sa Diyos, ang kanya na lamang ginawa ay ang ihanda ang mga kagamitan at ang iba pang pangangailangan ng templo. Inihanda niya ang lahat ng mga kagamitan at materyales, maging ang lugar para sa pagtatayuan ng templo. Kanya ding inanda ang mga leader o mga tagapaglingkod na maaaring magtrabaho sa templo. Inihanda niya ang mga manggagawa, ang mga Levita na maaaring maglingkod sa templo. Kung kaya sa chapter 23 hanggang 26, ang focus dito ay ang mga Levita, ang tribo ng mga Levita, kung ano ang dapat nilang gawin at dapat nilang tuntunin sa kanilang paglilingkod. Ang mga kabanata ay halos puro tungkol sa mga Levita, ngunit sa chapter 24 ito na po ay tungkol sa pari, mga pari. Chapter 25 at 26 ay tungkol din po sa mga Levita. Maaaring nag-iisip po tayo bakit kailangan pag-usapan ang lahat ng ito sa maraming mga kabanata. Matapos ang pagkakadakip ng mga Israelita at sa kanilang pagbabalik, ang mga Levita ay mahalaga. Bakit? Dahil walang masyadong Levita sa panahon na iyon. Kung kaya ang manunulat ng kronika ay naudyok na mabanggit ang tungkol sa mga Levita, dahil ang bawat isa sa kanila ay mahalaga sa kaharian ng Diyos. At sa kabanatang ito, ang status ng mga Levita ay napakataas. Dahil ang paglilingkod sa simbahan ay para lamang sa mga Levita at mga pari. Kung mayroong templo ang Diyos, mahalaga ang magkaroon ng Levita o mga pari. Kahit na mga pari ay mahalaga, hindi po nila matatapos ang lahat ng kanilang dapat gawin sa paglilingkod, kung kaya kailangan nila ng grupo na makakatulong sa kanila. Sa chapter 23 verse 1 to 6, nabanggit na si David ay matanda na at si Solomon ang naatasan bilang susunod na hari. Matatandaan po natin, bago pa man naatasan si Solomon bilang hari, ay mayroong isang anak ni David na nais maging hari, Absalom. Si Solomon ay naging hari. At sa chapter 23 verse 2, ang sabi po doon, tinipon ni David ang mga pinuno ng Israel, ang mga pari at ang mga Levita.
Verse 3, ang mga nabilang na Levita mula sa gulang na 30 taon pataas ay 38,000. Ito po ang bilang ng mga Levita. Ang lahat ay mahalaga. At sa mga taong ito, sa mga inatasan sa pangangalaga at paglilingkod ay mayroong 24,000. 6,000 naman sa mga opisyal at mga hukom, 4,000 ang bantay sa pintuan, 4,000 sa mga taong magpupuri sa saliw ng mga instrumentong gawa ni David. Sa verse 6, pinagtatlong pangkat ni David ang mga Levita ayon sa 3 anak ni Levi na sina Gershon, Kohat at Merari. At ang iba pang mga bersikulo ay tungkol na po sa angkan ni Gershon at Merari hanggang sa verse 23. Ang verse 2 to 6 ay mahalaga. Nabanggit po doon ang division o ang pangkat ng mga Levita. Mayroong 4 na uri ng mga Levita ayon sa kanilang uri ng paglilingkod. Mayroon pong 4 na uri. Una ay ang mga ngalaga at maglilingkod sa templo, sunod ay mga opisyal at mga hukom, sunod ay ang mga bantay sa pintuan at ang huli ay ang para sa mga tagapagpuri. Ang mga bantay sa pintuan ay para bantayan ang templo. Maihalin tulad po natin sila sa mga security guard. Paano naman pagdating sa mga opisyal at mga hukom? Para sa mga opisyal at mga hukom, sila ang maghahawak o may kinalaman sa pera at kayamanan ng templo. Sila din ang mga ngalaga o tagapaghukom ng mga tao. Isa pa ay para sa mga pangangalaga at paglilingkod sa templo. Pang-apat ay ang sa mga tagapagpuri. Mayroong 4 na uri ng paglilingkod. Mga Levita ang siyang may hawak nito. Sa verse 7 at hanggang verse 23 tungkol po sa lipi ni Gershon, Kohat at Merari. Pagkatapos sa verse 24, sa verse 24, ito po ay may connection o ugnayan sa verse 4. Nabanggit po dito, itong bumubuo sa lipi ni Levi ayon sa angkan at sambahayan, bawat isa mula sa edad na 20 pataas ay katulong sa paglilingkod sa templo ni Yahweh. At sa verse 28, tungkol po sa tungkulin ng mga angkan ni Aaron. Sila ay para sa paglilingkod sa loob ng templo ni Yahweh. Ang mga ito ay uri ng paglilingkod sa templo ng Diyos. Ibig sabihin, para sa mga Levita, kailangan din nila ng mga tao na tutulong sa kanila para sa iba pang mga bagay na kailangang gawin sa templo ng Diyos. Sa verse 28, nabanggit din ang pangangalaga sa bulwagan, silid, sagradong kasangkapan at ipapanggawain sa templo ng Diyos.
Nabanggit din ang paghahanda ng tinapay na panghandog, ng harinang panghalo sa paghahandog ng manipis na tinapay na walang papaalsa, mga nilutong handog at iba pang uri ng mga handog. Ngayon tayo po ay nasa chapter 24. Ito, ang focus nito ay sa gawain ng mga pari. Naunang nabanggit ang tungkol sa mga tungkulin ng bawat uri ng tagapaglingkod. Ito ay para maintindihan po natin ang pag-aayos o pagsasaayos ng mga Levita at paring ito. Ang mga pari ay mga Levita rin. Sa grupo o sa lipi ng mga Levita, napili ang angkan ni Aaron bilang panggagalingan ng mga pari. Masasabi po natin na mayroong kaibahan ang mga pari sa mga iba pang Levita. Ang pagkakaiba lamang ay ang kanilang tungkulin. Maaring isipin na ang mga tungkulin ng Levita ay hindi ganon kasing kahalaga ng tungkulin ng mga pari. Dahil sila ay tagapag-alaga lamang, tagalinis, o kaya ay parang assistant ng mga pari. Sabi sa chapter 24 verse 19, tungkol po ito sa tungkulin o sa paggrupo ng mga pari. Nabanggit dito ang paraan ng pag-aayos at pagtatakda ng mga lingkod ng Diyos sa templo. Sa verse 1 to 19 ay nabanggit po ang mga pangkat ng mga pari. Mayroon pong 2 seksyon sa kabanatang ito. Unang talata ay verse 1 to 6. Tungkol po ito sa angkan ng mga Levita at ng kanilang mga pinuno. Sa verse 1, ito ang mga pangkat ng mga angkat ni Aaron. Ang mga anak niya ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Si Aaron ay mayroong 4 na anak, Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ngunit si Nadab at Abihu ay naunang namatay dahil sa kanilang pagkakasala. Hindi sila naglingkod ng tama ayon sa nais ng Diyos, kaya sila ay namatay. At 2 anak na lamang ang natira, si Eleazar at Itamar. Nabanggit din ang lipi nila mula o ang pangalan ni Ahimelech na anak ni Itamar. Si Zadok at Ahimelech ang naitatakda bilang pari. Si Zadok at Ahimelech ay
importanteng mga tao rito. Sila ay matanda na. Dahil si Solomon man din ay malaki na at si David ay matanda na. Paniguradong sila ay matanda na, ngunit mayroon ang susunod na henerasyon na susunod sa paglilingkod. Kung kaya sa panahon ni David, Zadok at Ahimelech, makikita natin na sila ay ilang taon nang naglilingkod sa Diyos. Sila ay naipangkat ayon sa schedule ng kanilang paglilingkod. Sila ay maglilingkod ayon sa kanilang gawain. Sino ang mauuna, sino ang mahuhuli, mayroong tamang hakbang. Nabanggit po dito ang dapat na pagsasaayos sa mga pari. Sa verse 4, marami ang pinuno ng mga sambayan sa angkan ni Eleazar kaysa kay Itamar, kaya sa 24 na pangkat, 16 ang napili mula sa angkan ni Eleazar at 8 naman ang kay Itamar. Ang ikatlo at pang-apat na anak ni Aaron na si Eleazar at Itamar, mapapansin po natin na mas marami ang anak ni Itamar kaysa kay Eleazar. Si Eleazar ay mas madaming anak si Eleazar kaysa kay Itamar. Makikita natin dito ang pagpili nila ay ayon sa palabunutan. Kaya masasabi natin na patas lamang ang pagkakapili dahil sila ay naatasan ayon sa palabunutan. Ang mga anak ni Eleazar at Itamar ay mahati ayon sa palabunutan. Sa verse 6, si Semaias na anak ng Levitang si Nathanael ang naglista ng mga pangalan at ginawa niya ito sa harapan ng hari. Nasaksihan ito ng mga prinsipe ni Zadok na pari, Ahimelech na anak ni Abiatar at mga pinuno ng angkan ng mga pari at Levita. Isang sambayan ng mga pari ang inilista sa panig ni Eleazar at isa rin kay Itamar. Makikita natin dito ang pangalan ni Zadok na pari, Ahimelech na anak ni Abiatar. Maaari po tayong bumalik sa chapter 1 verse 7. Hindi po verse 1. Hindi. Sunod kay David ay mayroong napakahalagang pari at ang pangalan niya ay Abiatar. At ang lingkod na ito ay napaka-importante. Si Abiathar ang may kinalaman sa pangangalaga ng pagsasaayos ng mga hari.
Ngunit ang sumunod na pari ay hindi niya sinunod ang nabanggit ni Abiathar o ang nais ni Abiathar. Dito makikita natin ang dalawang uri ng pari. Si Solomon ang pinili ng Diyos at ang minamahal ng Diyos. Ngunit, ang pari na si Abiathar o si Zadok at Abiathar ay parehong mahalaga para kay David dahil sila ang katulungan ni David sa pagtatayo ng templo. Ngunit ang dalawang pari na ito ay magkatunggali, si Zadok at Abiathar. Kung kaya ano ang dapat na gawin dito? Ano ang dapat na gawin ni Abiathar nang maging hari si Solomon? Ngunit wala doon ang pagsuporta ni Abiathar dahil ibang tao ang nais niyang maging hari. Kung kaya masasabi po natin na mayroong lumot sa kanilang ugnayan. Sa ikalawang Chapter 24 verse 6, ikalawang Kronika chapter 24 verse 6. Balik po tayo sa unang Kronika, chapter 24 verse 6. Nabanggit po dito ang tungkol kay Zadok at Ahimelech. Si Ahimelech na anak ni Abiathar. Si Abiathar ay dapat nang magretiro, ngunit si Ahimelech ang sumunod na naglingkod sa templo. Ang susunod na henerasyon ng mga tagapaglingkod ay naitala. Dito makikita po natin na gayong magkaiba ang pananaw ng dalawang pari na ito na si Zadok at Abiathar. Dahil ang isa ay sumusuporta kay Solomon habang ang isa naman ay sumusuporta sa isa pang anak ni David. Ngunit makikita natin na pareho pa rin silang nagamit o naglingkod kay Solomon. Makikita natin ang pagkilala ni Solomon na ang dalawang paring ito ay parehong mahalaga. Dahil ang templo ng Diyos ay nangangailangan ng maraming tagapaglingkod. Ang dalawang pamilya na ito ay parehong mahalaga sa paglilingkod sa Diyos.
kahit na mayroon silang magkaibang pananaw. Ngunit kailangan pa rin nilang magtrabaho, kailangan gawin ang pagpapangkat, at kailangan paglingkuran ang Diyos. Mapapansin natin dito na hindi sila hinati ayon sa kanilang angkan, bagkus ay sama-sama pa rin silang naglingkod. Ang bawat pamilya ay kailangang maatasan ayon sa palabunutan upang sama-sama pa rin silang makapaglingkod ng patas. Kaya mapapansin natin dito na kahit na magkatunggali ang pananaw ng dalawang pamilya na ito, sila pa rin ay mayroong isang puso na paglingkuran ang Diyos. Ito ay pagpapaalala sa bawat nating mga coworker at kapatiran sa ating paglilingkod sa Diyos. Kailangan po nating isuko ang ating mga pagkakaiba, ang personal na mga problema, at sama-sama pa rin po tayong maglingkod sa Diyos. Totoo na kailangan pa rin po nating ayusin o resolbahin ang mga problema o pagkakaiba natin, ngunit kailangan nating paniwalaan na mayroong lugar para sa kaayusan. Huwag nating bilangin ang kanilang pagkakamali. Huwag nating bilangin ang pagkakamali ng bawat isa. Huwag tayong magkaroon ng ganitong pag-iisip. Dahil sa harap ng Diyos, lahat po tayo ay makasalanan at niligtas ng Diyos. Kung kaya wala po tayong karapatan na husgahan ang ibang tao. At wala ding karapatan ng ibang tao na husgahan din tayo. Kaya makinig kayong mabuti. Kung kaya nga pinili ko rin na patawarin na lamang ang mga taong nagkamali sa akin at nagkamali sa Diyos. Kailangan ko rin silang patawarin. Basta bahanda din silang humingi ng tawad. Dahil sa dulo ng lahat ng ito ay kailangan pa rin nating paglingkod ng Diyos ng sama-sama. Kailangan po nating isuko ang bawat nating pagkakaiba. Si Zadok at Abiathar ay may magkaibang pananaw o tila magkatunggali. At si David at Abiathar din ay may magkatunggaling pananaw. Kahit na nung nakaraan, si Abiathar ay sumusuporta kay David, ngunit kinalaunan ay hindi na niya ito sinusuportahan bagkus ay sumusuporta sa anak ni David. Gayunpaman ginamit pa rin ni David si Abiathar sa paglilingkod sa templo ng Diyos. Makikita po natin dito ang tindig o kapasidad ni David dahil sa kanyang puso ang nais niya lamang ay ang paglingkuran ang Diyos. Handa siyang pakawalan ang kanyang pananaw dahil ang nais niya lamang ay ang paglingkuran ang Diyos. Kahit na mayroon silang pagkakaiba sa pananaw, ay mayroon pa rin silang pagkakaisa na paglingkuran ang Diyos. Lahat po ay patas. Lahat po ay naipangkat ayon sa pagpili ng Diyos. So verse 7, hanggang sa matapos ang kabanatang ito,
So verse 7 to 19, lalo na po sa verse 19, ito ang kaayusan at takdang panahon ng paglilingkod nila sa templo ni Yahweh ayon sa itinatag ng kanilang ninunong si Aaron, gaya ng utos sa kanya ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Ito po ay tulad ng nabanggit sa verse 3, sa tulong ni Zadok na anak ni Eleazar at ni Ahimelech na anak ni Itamar, ang mga kabilang sangka ni Aaron ay hinati ni David sa mga pangkat at binigyan ng kanilang tungkulin. Ibig sabihin ay mayroon pong 24 na pangkat at sa bawat pangkat ay mayroong pinuno. Ang lahat po sila ay pare-pareho at kailangan nilang paglingkuran ang Diyos ng sama-sama. Ito po ay tungkol sa pagpapangkat ng mga pari sa pamamagitan ng palabunutan. Lahat po sila ay kailangan nilang isuko ang kanilang pagkakaiba at maging isa sa paglilingkod sa Diyos. Si David ang naghanda sa mga pari na ito upang makapaglingkod sa Diyos. Si David din ang nagsaayos sa kanilang pagpapangkat. Dahil kung hindi niya ito gagawin, maaring matapos nga ang templo ng Diyos, ngunit walang maglilingkod ng mga pari. Sa puso ni David, alam niya na ang templo ng Diyos ay para sa Panginoon at kailangan ito ng mga tagapaglingkod. Kaya mula chapter 21 hanggang 29 ay mababasa po natin ang tungkol sa templo ng Diyos at sa mga maglilingkod nito. So verse 20 to 31, ito po ay tungkol sa iba pang mga Levita. Dito po sa verse 20, ang iba pang mga pinuno ng mga angkan sa lipi ni Levi ay nabanggit. Ang mga pari ay parte pa rin ng mga Levita. Ang mga angkan ay mayroong iba't ibang mga tungkulin. Makikita po natin dito ang pangalan ng mga tao o kaya pinuno ng bawat angkan. Si Amram ay mula sa mga Levita. Si Amram, kung tutuusin, ay mula sa lipi ni Kohat. Sa verse 26 ay tungkol po sa mga lipi o anak ni Merari at ang sunod na mga henerasyon. Nabanggit po dito ang mga tao na naglingkod kasama ni David at maging ang susunod na henerasyon. Ang mga mababasa po nating mga pangalan dito ay tulad din ng mga naitala sa chapter 23. Sa chapter 23 verse 16 ay pareho lamang sa kung anong naisulat sa chapter 24. Ngunit ano ang pinaka-focus o nais nating bigyang diin dito? Ang iba pang mga anak o mula sa angkan ni Levi o ang mga sumunod na henerasyon. Sa verse 30,
Sina Mali, Eder at Cherimot ay mga anak ni Musi. Sila ang mga angkan ng mga Levita. At sa huling verse, ang mga ito tulad ng mga kamag-anak nila mula sa angkan ni Aaron ay nagpalabunutan din maging sila ay pinuno ng sambahayan o hindi. Sinaksahan ito ni Haring David, ni Zadok at Ahimelech at ng mga pinuno ng sambahayan ng mga pari at mga Levita. Makikita natin dito na sila ay naitakda pa rin ayon sa palabunutan. Ibig sabihin, ang mga Levita maging ang mga pari ay mayroong patas na estado. Dahil ang organisasyon o pagsasaayos ng mga Levita at pari ay pareho din. Ang kanilang pagkakaiba lamang ay ang mga tungkulin. Kung kaya sinasabi ko na ang mga Levita ay tila mga assistant sa mga pari. Ang kanilang paraan ng pagpapangkat at paggawa ng palabunutan ay pareho sa mga pari. Kung kaya sinasabi natin na ang mga Levita at pari ay magkatulad lamang o nasa parehong estado lamang. Sila ay napili tulad ng kung paanong napili ang mga pari. Walang pagkakaiba maging sa edad, dahil kahit ano pa manggulang na mayroon sila ay mapipili ayon sa palabunutan at gagawin nila ito sa harap ni Haring David at ng iba pang mga pinuno. Sa chapter 23, ngayon lamang po sa unang bahagi ng chapter 23 nabanggit ang 4 na pangkat ng mga maglilingkod sa templo ng Diyos. Pagkatapos ay sa huling bahagi ay tungkol naman po sa detalye ng mga tungkulin nila ayon sa kanilang pagkakapangkat. At ang chapter 24 ay tungkol sa pagkakapangkat ng mga pari. At sa huling bahagi ng chapter 24 ay ang pagpapangkat ng iba pang mga anak mula sa angkan ni Levi. Ang kanilang pagkakapili ay pareho, ang pagpapangkat ay pareho. Kung kaya ating iniisip na ang mga Levita o ang iba pang mga Levita ay maglilingkod bilang assistant ng mga punong pari. Sila ay maisasama sa pangkat ng mga maglilingkod at magsasaayos ng templo. Tandaan po natin na mayroong 24 na division o pangkat sa mga Levita. Ang ibig kong sabihin ay mayroon ding 24 na pangkat ng mga pari. At ang mga paring ito ay nangangailangan din ng mga assistant o mga iba pang lingkod. Ang mga lingkod na ito ay kailangang mapili sa pamamagitan ng palabunutan.
At ito nga ang ginawa ni David sa kanyang panahon. Ngunit ayon sa kasaysayan ng mga Hudyo, 400 to 500 BC, bago sila makabalik sa Jerusalem, ay mayroon lamang 21 pangkat o dibisyon at hindi 24. Kung kaya maaari nating isipin na pagdating sa gabi ay walang masyadong naglilingkod or night shift, walang on duty. Ngunit sa kabanatang ito ay hindi po nabanggit ang eksaktong bilang ng mga pangkat sa mga pari. Ngunit kahit ano pa man ang bilang, ay mayroong 24 pa rin na mga pangkat. Ngunit pagkatapos ng kanyang panahon, o pagkatapos ng panahon ni David, ang bilang ng mga pangkat ay nabawasan. Ito'y maihahalin tulad sa pagsasabi na hindi po natin kailangang panatilihin ang ating mga lingkod na manatili lamang sa simbahan 24/7 upang manalangin. Nung ako'y bata pa, ay malinaw pang aking mga mata, ngunit sa aking pagtanda ay lumalabo din po ang aking mga mata. Kung kaya sa paghahanda para sa pang-umagang debosyon ay kailangan ko ng mas malaking Biblia o kaya mas malaking sulat ng Biblia. Ito'y pagpapaalala na kailangan natin maging flexible sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan po nating pangalagaan ang ating kalusugan. Maging sa ating simbahan ay mahirap na panatilihin ang 24/7 ministry. Ngunit tulad ng binibigyang diin po natin sa pag-aaral ng kabanatang ito, sa kabila po ng ating pagkakaibang pananaw, kailangan pa rin po nating sama-samang maglingkod sa Diyos. Pagpalain po kayong lahat. Tayo po ay tumayo at purihin natin ang Diyos. Tayo pong lahat ay mga espiritual na levita, kung kaya ating isuko ang ating buhay sa Panginoon.
Panginoon, nais naming isuko ang aming buhay sa iyo. Nais ka naming purihin araw-araw at paglingkuran ka rin araw-araw. Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat sa iyong pagpili sa amin. Hindi mo lamang kami binigyan ng pagkakataon na manumbalik mula sa aming pagkakasalanan, ngunit ibinalik mo rin sa amin ang aming pagkakatawag. Sa simbahan man o sa marketplace, sa amin na mga Levita, alam po namin na kaming lahat ay pinili mo. Mga kapatid, ang lahat ay dahil sa habag at biyaya ng Diyos na tayo'y napili upang makapaglingkod sa Kanya. Maaari ngayon ay nasa marketplace ka, ngunit pinili ka ng Diyos upang paglingkuran mo siya maging sa marketplace. Panginoon, maraming salamat
sa iyong pagpili sa bawat isa na makarating sa templo na ito upang makilala ka, sundin ka, at paglingkuran ka. O Diyos, nais ka naming paglingkuran sa buong buhay namin. Nais ka naming purihin. Nais ka naming laging purihin. Mga kapatid, patuloy po nating ipikit ang ating mga mata. Hayaan po natin ng Diyos ang magliwanag sa ating buhay. Maaring sa ating paglilingkod sa Diyos, ikaw ay levita o kaya ay volunteer o kaya ay may mga gampanin ka upang maglingkod sa Diyos. Maaring ikaw ay may pagkakaiba sa pananaw pagdating sa mga katrabaho, sa mga coworkers, sa iba pang mga volunteer. May iba't iba kayong mga pananaw at hindi ka masaya rito, hindi komportable. Ngunit ngayong umaga ay pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na isuko ang lahat ng pagkakaibang ito at maglingkod ng may pagkakaisa. Maaaring sa proseso ng paglilingkod ng Diyos ay mayroon kang sama ng loob o kaya ay problema sa ugnayan sa ibang tao, sa mga kapatiran, sa mga coworker. Maaaring para sa iyo ay napakahirap na kumain kasama sila o kaya ay mahirap na makipag-ugnayan at makipag-usap sa kanila. Kung ikaw ay patuloy na nahihirapan sa ganitong pag-iisip at mga insidente, naway magliwanag ang Diyos sa iyong buhay ngayon. At tulungan ka sa pamamagitan ng lakas na nagmumula sa Diyos. Maaring noong may pagkakataon na ikaw ay nagkaroon ng malaking gusot o away sa iba pang mga coworker o mga volunteer, kung kaya nasira nito ang ugnayan na mayroon kayo. Ngunit sa araw na ito, atin pong isuko ang lahat ng ito dahil ang nais ng Diyos ay ang magmahalan tayo at walang pagkakaiba o kaya pagtutunggali sa pagitan natin. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami ay dumudulog sa iyo at ang nais namin ay umayon muli sa iyong kalooban. Hindi dapat kami nakatingin sa pagtatrabaho ng ibang tao kung magaling man sila o hindi, maayos man ang kanilang pagtatrabaho o hindi. Nararapat lamang na ang paningin namin ay nakatuon sa iyo dahil ang nais namin ay ang maglingkod sa iyo. Panginoon, patawarin mo ang aming batang pag-iisip. Patawarin mo kami, Panginoon, sa pagbibilang ng kamalian ng iba at sa pagbibilang ng kanilang pagkakamali kahit sa maliliit na bagay at sa aming paglilingkod ay naroon ang pagkukumpara at pakikipagkumpetensya. Nandoon ang pagkukumpara sa iba at lumalabas ang pagrereklamo. Ngunit hindi namin nakikita ang mga kapatid na delisay sa kanilang pagtugon sa Diyos. Panginoon, patawarin mo kami dahil naroon ang paghuhusga namin sa kanilang paraan
ng pananamit, ng kanilang itsura, ng kanilang pagkilos, ng kanilang pananalita. Panginoon, patawarin mo kami. Dahil wala kaming kapasidad o kaya wala kami sa katayuan upang husgahan ng ibang tao, Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, tulungan mo kami upang makapanatili pa rin kaming nakaayon sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, O Diyos. Ang nais namin ay maunawaan na kami ay iyong tinawag, kami ay iyong mga Levita, kami ay iyong tagapaglingkod sa iyong templo. Panginoon, patawarin mo ang bawat naming kahinaan. Tulungan mo kami, Panginoon, tulungan mo ang aming pangkat na magkaroon ng pagkakaisa. Mga kapatid, tayo po ay tumindig at idalangin natin sa Diyos na tulungan niya tayo at nang maisuko natin ang bawat nating pagkakaiba at makapaglingkod po tayo ng may pagkakaisa. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na isuko ang bawat naming pagkakaiba. Hallelujah! Nais kong tawagin ang lahat ng mga coworker na pumunta po sa entablado. Ang mga Levita at mga pari ay mahalaga. Kaya kailangan po natin ang lahat ng mga coworker. Wala pong pagkakaiba sa lahat. Tayo ay naglilingkod sa Diyos sa iba't ibang mga posisyon. At sa kabanatang ito, nabanggit ang tungkol sa palabunutan. Hindi nyo naman kailangan ibigay ang inyong mga pangalan. Ngunit narito po ang puso natin sa paglilingkod sa Diyos. Handa tayong maglingkod sa Diyos. Sa palabunatan na gagawin po natin, itataas nyo lamang inyong mga kamay at titindig paharap. Magsimula po tayo sa mga tribe leaders. Tataas ang kanilang kamay at aabante. Dahil nahirapan din akong tandaan ang inyong mga pangalan. Itaas ninyo ang inyong mga kamay at umabante. At sa iba pang mga coworker, inyo din pong itaas ang inyong mga kamay. Ito ay upang matanggap ang pagkakatawag ng Diyos sa inyo. Ang mga Levita, ang mga pari ay naibilang at sila ay tinawag ng Diyos.
Sila ay napunta sa iba't ibang mga pangkat ayon sa uri ng kanilang tungkulin. Walang pagkakaiba pagdating sa mga coworker at sa mga Levita. Mayroon lamang tayong isang pananaw o isang layunin, yun po ay ang paglingkurad ang Diyos. Ang lahat ng pagkakaiba ay kailangan po nating isuko. Mga kapatid, mga anak, kailangan po nating isuko ang lahat upang makapaglingkod sa Diyos. Kung kayo ay handang isuko ang lahat, patuloy ninyong itaas ang inyong mga kamay. Para sa ating mga kapatid, maaaring kayo ay nagtatrabaho pa lamang sa marketplace. Ngunit alam ninyo, kayo ay tinawag pa rin bilang mga espiritual na mga pari at levita sa inyong mga marketplace. Kayo ay ibinilang ng Diyos, tinawag din kayo ng Diyos upang maglingkod sa marketplace. Kung kayo ay narito ngayon o kaya ay nakikinig online, maaari po ninyong itaas ang inyong mga kamay at sabihin sa Diyos, Panginoon, handa akong paglingkuran ka ayon sa pangkat na ipinagkaloob mo sa akin. Sa mga bahagi na kailangan mo ako, sa mga bahagi na tinawag mo ako ay titindig at aayon sa iyong pagkatawag. Sa iyong paglalagay sa aking iba't ibang mga pangkat at sa tuntunin na iyong binigay sa akin upang paglingkuran ka, aking tatandaan na walang pagkakaiba sa estado man o sa gulang. Tanggapin po ninyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos. Naway magkaroon tayo ng puso na paglingkuran siya. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin pong ilagay ang ating kamay sa ating puso. Banal na Espiritu na may mangusap ka sa aming mga puso. Mga anak, ang pagkakatawag ko sa inyo, naririnig nyo ba? Dinig mo bang tinawag kita at pinili kita? Pinili kita sa marketplace man, sa simbahan o sa iyong tahanan. Ikaw ay tinawag bilang pari, bilang levita. Para sa mga asawang lalaki, kayo ang titinding na pari sa inyong pamilya. Ngunit ikaw ba'y tumutugon sa pagkakatawag mong ito? Handa ka bang isuko ang lahat upang tumugon sa pagkakatawag ng Diyos? O naroon pa rin ang iba't ibang pag-iisip, nais sabihin ng banal na Espiritu at ng banal na salita ngayon? Ako ang siyang tumatawag sa iyo. Lahat po tayo ay may patas na estado. Tayo ay naipangkat sa parehong paraan. Ang pagkakaiba lamang ay ang mga tungkulin. Ngunit nasaan ka man, kahit ano pa mang tungkulin na mayroon ka o kaya'y kinagawa, lalo na sa paglilingkod, ang lahat ng ito ay para pa rin sa ikapupuri at para makapaglingkod sa Diyos. Banal na Espiritu, naway basbasan mo ang bawat isa. Tinawag mo kami dahil ang iyong pagkakatawag ay may kasamang kapangyarihan. Kung kaya sa mga posisyon na mayroon kami, naway basbasan mo kami ng ayon sa aming tungkulin, bigyan mo kami ng kakayahan at ng karunungan upang magawa namin ang bawat naming tungkulin. Mga anak, itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay pinagpapala ko kayo. Sa simbahan, kayo ay mga pari. Sa marketplace, kayo din ay mga pari. At sa kahit ano pa mang tungkulin na mayroon ka, kayong lahat ay mahalaga.
Naway bigyan ka ng Diyos ng kaligayahan na paglingkuran siya. Naway siyang pumotekta at magbigay ng bawat mong pangangailangan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay pinagpapala ko ngayon. Amen.